Kapag napapansin mong biglang nawawala ang tokens sa mga major exchanges tulad po ni Binance, may dalawang klasing investor ang nagigising. Una, ang mga traders na nagsasabing may paparating na malakas na galaw. Pangalawa, ang mga hodlers na tahimik lang pero alam nilang ang supply squeeze ang tunay na makina ng price explosion. Yan ang nangyayari ngayon kay XRP at marami ang nabibiglang nagtataka. Bakit unti-unting nawawala si XRP kay Binance? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nagkaroon ng pagkawala ng XRP kay Binance. Ayon po sa komentaryong ibinahagi ni King Valex, bumaba ang hawak ng Binance reserves ng halos 300 million XRP mula October. Ang chart po rito na kanyang ipinakita ay malinaw. Mula po sa peak na halos 3 billion XRP noong September, bumaba ito hanggang sa mga 2.7 billion XRP pagsapit po ng late November. Para po sa atin, hindi ito simpleng pagbaba. Ito ay indikasyon na may gumagalaw na malalaking players, hindi retail traders na paunti-unting bumibili. Ang ganitong laki ng galaw ay parang nanghihila ng liquidity mula sa market. At kapag lumiliit ang visible supply, dumaragdag ang chance na gumapang ang presyo pataas. Ano naman po ang ibig sabihin ng pagbaba ng exchange reserves para sa market? Kapag ang XRP ay lumalabas sa centralized exchanges tulad po ni Binance, kadalasan itong lumilipat sa mga custodial wallets, self-custody o institutional accumulation. Ibig sabihin, ayaw nilang ibenta ito kaagad. Ang mga ganitong movement ay pang long term at hindi pang scalper. Kapag maraming malalaking holders ang nagwi-withdraw, humihina ang market depth. Mas konti ang tokens na available sa order books at ang resulta, ang market ay mas mabilis gumalaw kapag may pressure, kahit maliit lang ang buying wave. Ngayon ay bakit po ba nagkakaroon ng tightening sa tradable supply? Kapag ang withdrawals ay tuloy-tuloy, hindi lang ito mukha ng simpleng accumulation. Ito ay maaring early phase ng supply squeeze. Ang mga exchange tulad po ni Binance ay parang lungsod ng trading. Kapag nabawasan ang tao, bumabagal ang negosyo. Sa crypto markets, kapag nabawasan ang tradable coins, bumibilis ang price reaction. Kapag may big buyers tulad po ng institutions, wala silang resistance sa price ceiling dahil kakaunti ang nakapilang magbenta. Kaya ang XRP movements post-September ay malagang bantayan, lalo na para sa mga hodlers na naghahanap ng market window. Paano naman po nakakaapekto ang ETF inflows sa market ni XRP? Mas lalong naging interesting po ang sitwasyon nang pumasok ang US ETF products. Pinapakita po nito ng media analysis na nagkaroon ng heavy interest kay XRP sa early week. Hindi ito hype. May aktwal na purchase volume na nagtanggal ng malaking bilang ng tokens sa mga exchanges. 79 million XRP ang na-absorb sa loob lamang ng isang araw. Pinakamalaking bahagi dito ay galing po sa Franklin Templeton na kilala sa institutional asset management. Ang mga ETF bumili hindi para ibenta bukas. Binili nila para ilak sa kanilang portfolio. Yan ang masakit sa supply ng XRP, mga kakripto. Ano naman po ang epekto ng ETF absorption sa price behavior? Kapag maraming tokens ang nababaklas mula sa exchange order books, nagiging mas manipis ang market.
lalo itong nagiging volatile sa big buying activity. Kaya imagine mo, sarili mong trading. Kapag pumipindot ka ng long position at walang masyadong sellers, ang presyo mabilis po na umaakyat. Yan po ang core ng supply shock mechanics. Sa institutional scale, kahit konting block trade, parang tidal wave na tumatama sa maliliit na traders. Kaya napakahalaga po ng data na nagpapakita kung gaano kalaki ang aktual na buy pressure na hindi na bumabalik sa mga exchanges. Ngayon ay ano ba ang supply shock at bakit po ito mahalaga para sa atin bilang mga traders? Ang supply shock ay nangyayari kapag lumalaki ang demand habang lumiliit ang nakikitang supply. Hindi dahil walang XRP sa mundo, kundi dahil wala siyang XRP sa trading shelves. Kung gusto mong bumili sa exchange pero kaunti ang supply, mapipilitan kang bumili sa mas mataas na presyo. Kapag pumasok po ang institutions at whales, hindi sila bumibili sa paisa-isang dollar cost average. Bumibili po sila sa block sizes. Kapag nakita nilang maganda ang environment, kapag nakita po nila na maganda ang environment, kaya nila itong i-push ang presyo sa ceiling para matrigger ang mga sellers. Pero kung ayaw magbenta ng mga hodlers, nagtutulak ito ng tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo. Ano naman po ang maaring mangyari kung magpatuloy po ang institutional inflows? Kung patuloy po ang pagpasok ng ETF at malalaking players, mahirap pong pigilan ang market compression. Ang liquidity ay parang tubig sa isang balon. Kapag maraming umiinom pero walang naglalagay, mauubos ito. Kapag nangyari yan kay XRP, ang presyo ay magiging mas agresibo. Kahit moderate buying lang, maaaring magkaroon ng mabilis na price spike. Ganito nagsisimula ang mga unexpected rally na madalas tinatawag na unfair pumps ng retail. Ang tunay na unfair ay yung walang napapansin na supply crisis hanggang huli na. Bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang pinaka-importante po ngayon ay ang exchange reserves metrics at ETF flow behavior. Hindi natin alam kung ito ay short-term reallocation o long-term constriction. Pero tandaan natin, ang market ay hindi po naghihintay ng explanation. Kapag tumigas ang presyo ng XRP at naramdaman ng hodlers ang traction, mahirap na itong ibaba. Kaya kung ikaw ay trader, obserbahan po natin ang mga nagbibigay ng liquidity. Kung ikaw naman ay investor, intindihin ang trend ng supply. Sa ganitong sitwasyon, bihira po ang second chances. Kaya ang tanong, handa ka bang sumabay kay XRP bago makita ng iba kung saan tutuloy ang market? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.